what's up? Siyempre, ito po ang inyong lingkod na si BT and welcome to my channel, Tunay na Kritiko. Ayan, siyempre meron tayong mainit-init na balita ngayon na bibigyan ng reaksyon. Ito po ay nagbula kay Pinas Balita TV at ano ito? Talagang mainit dahil meron daw nagpapanik. So, siyempre wag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas Balita TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Bigyan natin ng reaction, opinion itong video o balita ng News 5. Ayan, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre, huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni General Macanas, mga katunay. Pakibisita po yan. Ayan po yung The General's Viewpoint. Suportahan po natin yan. Subscribe din po kayo. Pagpatuloy natin. Tungkol sa gagawing malaking pagtitipo ng ating kapatirang Iglesia ni Cristo sa Lunes, sabay sa zona ng Pangulo. Medyo, I don't know natataranta ba? Magre-red alert ba ang PNP dahil dito? Kasi nagkataon lang na on Monday is 112th founding anniversary ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo. Every year naman nilang ginagawa yan. So ano ba? Bakit babantayan pa? But anyway, pakinggan natin ang balitang ito. Kinumpirma ng PNP na may nakatakdang aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa mismong araw ng SONA. Ang mga kapatid nating Iglesia ni Cristo will be holding ang kanilang pasasalamat day for July 27. So, mga laking gathering din yun. We need to secure that gathering. We have our no rally zone, we have our barriers, we have our CDM, etc. Name it, nandun lahat. Hinintay ng PNP na ang mga magrarally ay kailangan may permit. Mahigit 20,000 pulis ang i-deploy sa Metro Manila sa Lunes. Hindi lang para sa mga dadalo at magpoprotesta, kundi pati sa mga sensitibong lugar gaya ng Batasan, Malacanang, Senado, US Embassy at Tiwasang Bonifacio. Pinalalakas din ng PNP ang cybersecurity laban sa fake news, online scams at posibleng cyber attacks habang nakasubaybay ang buong bansa sa SONA. Samantala ay... Okay. Tanong ba dyan? Ano ba yung papakinggan sa zona? Ako hindi ako parang hindi ako na-amaze, hindi ako parang yung sasabihin mo sa sarili mo na kaabang-abang ang zonang mangyayari. Ano ba yung mapapakinggan natin dyan? Ano ba? Pangako na naman? Yung tipong ang aangat tayo, tapos yung mga nagawa na parang hindi naman natin naramdaman? Meron ba? Kasi parang hindi na siya nakaka-thrill. Hindi na nakaka-thrill abangan. Di ba? Mas nakaka-thrill pa nga yung pinagagawa ni Trillanes eh. Kasi parang hindi na ako interesado kasi talaga sa mga pangulo pag nagsusona, syempre magiging interesado ka eh. Kasi gusto mong malaman kung ano yung mga nagawa niya, kung ano yung mga na-achieve niya, at saka kung ano pa yung mga gagawin niya. Parang iniisip ko, ano pa bang nagawa nito? Ano pa bang na-achieve nito? Ano pa bang aantayin natin na gagawin nito? Parang Alam ko dito, ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo is hindi naman magrarally against the government. Yearly nila ito pasasalamat. Ngayon, sa tingin ko, walang dapat ikabahala ang gobyerno. May barrier daw kung ano-ano. Ano ba naman yan? Tsaka ang INC naman, hindi naman nagrarally yan na parang kala mo nakikipagrambulan. Tahimik lang naman magrally yan, peaceful. At saka syempre, gusto lang nilang ipahayag ang kanilang damdamin sa mga nangyayari ngayon. Mas maganda kasi yung paulit-ulit talaga eh. Kasi parang yung government natin ngayon parang may amnesia, laging nakakalimutan yung mga nagagawa nilang mali. Kailangan laging pinapaalala. Minsan nga, kahit lagi nilang pinapaalala, ayaw alalahanin naman ng mga nasa pwesto. Natatakot ako kasi dami ng iglesia eh. Am I wrong? I don't know May presidential proclamation ba o executive order declaring every July 27, every year yan as a special working holiday. Mulat sa pool, ganyan na yan. I think panahon pa ng Marcos Senior Administration, ganyan na ang ginagawa ng kapatiran natin sa Iglesia ni Cristo. Kaya to me, walang dapat ikabahala. Dahil ang Iglesia ni Cristo
hindi yan gumagawa ng kaguluhan. Oo. Ilang beses na nating Yes. nasaksihan ang kanilang mga rallies. Mapayapa ang rallies ng iglesia. Hindi, kasi daw kaya sila parang nagpapanik sa iglesia ni Cristo. Oo, hindi nga gumagawa ng mga rallies, walang kaguluhan kapag nagrarally ang iglesia ni Cristo. Ang kinakatakot nila sa iglesia ni Cristo, wala ngang rally, walang gulo. May rally, tahimik, walang gulo, pero ang problema, nasasaktan sila sa mga nalalaman nila. Nasasaktan sila sa mga nangyayari. 'Di ba? Kasi kapag nagrarally ang iglesia ni Cristo, is talagang real talk lang. Real talk lang yung sinasabi nila sa nangyayari ngayon sa bansa natin. Ito talaga yung totoo. 'Di ba? Kasi ang iglesia ni Cristo, hindi naman lalabas yan. At alam natin na hindi basta-basta lumalabas sa kahit anong rally yan. Minsan lang, once in a blue moon. 'Di ba? Pero lumalabas sila ngayon kasi hindi na nila maatim ang nangyayari ngayon sa atin, sa bansa natin at sa taong bayan. No? Hindi na nila maatim kung ano ang ginagawa ng mga nakapwesto sa ating lahat. 'Di ba? So doon sila nasasaktan sa ginagawa ng iglesia. Kasi alam nyo ba, di ba may kasabihan tayo, mas maganda yung sapaking ka na, sampaling ka na, saktan ka na. Pero yung salita, yun ang pinakamasakit. Lalo na pag na-real talk ka. Oh. Ni Kristo. Kaya nagkataon lang na naisabay ang SONA at saka founding anniversary ng Iglesia ni Cristo. Kaya ayun. 20,000 police. Well, 20,000 police, okay lang yun. I-deploy. So, ang inaabangan natin sa SONA ng Pangulo? May pasabog ba daw? I don't know. Ako, wala na akong aasahan na whatsoever. Nung unang SONA niya, yes, nakaka-excite makinig. At okay pa naman. Yung unang SONA niya, kaya lang puros general statements. Nung unang SONA niya, ano pa tayo? Marami pa tayong inaasahan. Mataas pa yung expectation natin. But, starting yung second SONA niya, 2023, wala na. Malala ko yung SONA niya, 2023, yung pinagmayabang niya na, kaya nating pababain ng presyo ng mga bilihin. Bigas, karne, gulay, whatsoever, sa pamamagitan ng, sabi niya, pamamagitan ng kadiwa. Kaya nga ako parang hindi na ako interesado makinig sa SONA eh. Kasi talaga ako, sinabi ko kanina, talagang nakikinig talaga ako sa SONA, nanonood talaga ako ng SONA ng mga pangulo. Pero ito parang wala na akong ka-interest eh. Yung unang SONA pa lang, di ba? Yung, ano ba tawag doon? Yung sa flood control, di ba? O nakapagpagawa na tayo flood control, 5,000, bigla nagbaha. Ngayon, ano na naman mapapangako? Ano na naman ba yung achievement na nagawa? O anong sasabihin? O yung mga kurako, tapakulong na natin. Sino yung mga kurakot na napakulong? Parang baka ipagmayabang pa yon. Sila Marcoleta ba? Sila ano ba? Sila Jingboy ba? Ganon. Napanagot na natin. Kasi ang gusto nating mangyari kasi, kung magkakaroon ng SONA, mas maganda kung ma-achieve muna ng ating Pangulo lahat ng naging problema ng bansa. Totoo yan. Mas kasi ang sarap ipagmalaki sa taong bayan, na talagang yung problema ng bansa ay nasolusyonan mo. 'Di ba? Gaya ng sa flood control project. 'Di ba? Lahat ng mga dapat managot diyan. Kung yan ay nasolusyonan mo ng maayos o napapanagot mo ang dapat managot, yan, pwede mong ipagmalaki sa iyong SONA. Pero hanggat walang nananagot sa flood control issue na yan, hindi natin nalalaman kung sino talaga ang tunay na mastermind, ang tunay na pader dyan, at ang matataas na taong nakaikot dyan ay wala tayong dapat ipagmalaki. Diba? At isa pa, Diyos ko naman, yung mga nangyayari sa mga bilihin natin, sa mga etc., maraming problema, is parang hindi natin pwedeng ipagmalaki. Sa totoo lang. So para sa akin, ano ang magiging silbi ng SONA kung alam naman natin, tayong mga taong bayan, alam natin, na parang wala naman tayong nakitang progreso.
Parang wala, makikinig lang tayo, parang makikinig na naman tayo sa bagong pangako at sasabihin kung ano ang mga napatupad, kung ano ang mga nagawa. Tapos yung mga sinabing mga nagawa ay hindi naman natin naramdaman at hindi nakita ng ating dalawang mata. Hindi naman natin sinasabing tayo ay bulag dahil may ginagawa sila. Hindi lang naman ako nagsasalita kundi ibang tao. Saan ng kanyang mga kadiwa, naglaho na. Tapos, pinagmayabang pa niya, maalala ko pa, smugglers and hoarders, your days are numbered. Kumusta na ngayon? Tuloy pa rin. Wala. Hanggang 2028 para ang warning, your days are numbered. Sumunod, 2024 SONA, yun na, yung very famous punchline niya na 5,500 flood control projects natapos na at marami pang iba ginagawa. Tapos ang lubugan. Kaya nga, parang ano. Sige, magsalita ka na lang. Parang gano'n na lang. Sige, sabihin mo na lang kung gusto mo sabihin sa SONA mo. 'Di ba? Kahit di na makinig. Okay na yun kasi. Pero kung mali ako, malay mo, talagang may ginawa siya na dapat ipagmalaki. Tapos nakita naman natin, naramdaman natin na talagang, nagbago. Yun, pwede. Baka sakaling mapahiya tayo. Pero hanggat ganito pa rin ang nakikita natin sa bansa natin, magulo ang politika, di ba? Nagkakagulo, malang bilihin, o yung mga kurakot, di napaparusahan, yung mga pader ng mga kurakot, hindi rin napaparusahan, parang wala tayong dapat ipagmalaki. Kaya nga ibang bansa, pinagtatawanan na lang tayo kung tutuusin. Di ba? Kawawa tayo mga Pilipino, kawawa ang Pilipinas sa nangyayari ngayon. Kaya nabulilyaso ang kanyang pagmamayabang sa flood control projects, in-expose ng kalikasan Oo. ang kapalpakan. Kaya last year, yun na, yung mahiya naman kayo. Tayo ngayon, nagpapasalamat tayo ngayon kasi sa totoo lang is hindi ngayon nagbabaha. Walang baha ngayon sa mga lugar natin. Kung meron man is hindi naman ganun kalalaki. At syempre nagpapasalamat tayo at hindi nagkakaroon ng malalakas na bagyo talaga na tumatama. No? Kaya kung ngayon sila gumawa niyan, nako, hindi mabubulilyaso sa flood control. Yung mga sangkot doon, kung ngayon gumawa, walang bulilyaso, yung pwede nila ipagmalaki yun. Yung tipong kahit walang ginawa, tapos sasabihin may ginawa. Kaso, noong 2024 talaga, no, talagang sinabi, may ginawa kami na ganito. 5,000 flood control project. Tapos biglang bumaha. Pati noong 2025, bumaha. Walang ligtas. Diba? Walang ligtas. Talagang kalikasan na talaga ang nagpakita na walang ginawa. Ngayon, pwede nga, kung ngayon sila magmamalaki niyan, no? Baka mamaya, tiyempuan nila, nagpagawa na ako ng ganito, nagpagawa na ako ng ganyan. O yung tipong, syempre, wala naman talagang baha. Kasi wala naman masyadong bagyo, hindi mahina naman. Lusot! Lusot yung mga inutusan niya, yon. Pero yung dati talaga siguro na inisya doon, di ba? Pagkatapos mong ipagmalaki, biglang magkakaganon. Biglang magkakaroon ng baha. Siguro pinagbumumura niya yung mga inutusan niya sa yung gumawa sa flood control, yung binigyan niya ng phone. Mga walang yaka yun, ang ginawa niyo dyan. Nilagyan niyo ng yung harang niyo, sako. And I believe, yung kanyang SONA sa Lunes, mag-focus pa rin sa flood control scam para, Nako. para manigate ang adverse effect ng kanyang promise na mahiya naman kayo. Ayan na naman, parang magmamalaki na naman. Nahuhulihin na naman nila yung mga nasa flood control, yung mga, huhulihin nila sila Cayetano, ganyan. Sila Robin Padilla, ganito. Sino? Sila Amy. Sila Villar, ganyan. Ulihin natin yan. Ganyan. Di ba? Usong-uso naman kasi ngayon hinuhuli, walang kasalanan. Hinuhuli, walang ginawa. Pero kapag kakampi ka, akin ka, dito ka sa tabi ko, you're safe. Kasi ang expectation ng taong bayan, ang expectation ko, natuwa ko yung kanyang mahiya naman kay speech. Tutuhanin na niya ang Mahiya. pagpapanagot sa mga kawatan sa flood control. But after a year, Mahiya naman kayo. Ayaw nyo pa magsitago, huhulihin ko kayo. Mahiya kayo, wag na kayo lumitaw. napakulong. Ako nahihiya sa kabalbalan na ginawa nyo, parang gano'n. Naman.
pagmamalaki niya. Napakulong natin si Senator Marcoleta. Yun. Dahil sa kanyang Sabi ko, wala na siyang ibang ipagmamalaki, kundi yung ipagmalaki yung mga yon, yung mga pinakulong ngayon. Yung mga pinakulong na walang kasalanan. Yung mga pinakulong na alam nating may butas. Yung may butas, di ba? Yung may masisilip. Gaya ni Senator Marcoleta, ha? O, si Jinggoy, pinakulong. O, sino pa ba? O, may mga ikukulong pa tayo, ganito. O, lahat ng mga nag-iimbestiga sa flood control project, ikulong. Parang ganun. Di wow. Ganun nangyari. Kung sino yung mga nag-iimbestiga sa flood control, sila yung nakukulong eh. 25 million na campaign donations. Ano pa? Jingo Estrada, Mike Defensor, yun lang. Ang mga napakulong na ano. So, pwede na bang ipagmalaki yun? I don't know. Ang pwedeng ipagmalaki, kung nakakulong na ngayon, si Saldico, Martin Romualdez at iba pa. Eh, wala naman. Oo. Kaya, wala. Kung Wala kang Sona dapat sa ipagmalaki. 2026, kung pasabog pa, Sayang lang. kritis. Sayang. Walang ano. Walang Sabi ni singa. Attorney Supot. kumbaga, Attorney Vic Rodriguez sa kanyang Facebook Live. Sona, no, ano ba yun? Parang speech of no significant, no achievement at all. Parang ganon ang kanyang definition ng Sona. Totoo nga naman, wala namang significant achievement ng Administrasyon Marcos mula nung umupo siya. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Pinas Balita TV at syempre natunghayan natin ang boses at video na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.